Tinawag ni Joseph ang kanyang aso at bigla niya itong sinunggaban sa leg at kinaladkad palabas ng bahay. Kahit nadapa siya sa hagdan, hindi pa rin niya ito binitawan. Pagdating sa labas, tinapon niya ang aso at bumalik sa loob. Naiwan ng aso na nakahandusay sa lupa, ngunit hindi ito umalis dahil yun ang alam niya ang manatiling tapat sa amo niya. Kinagabihan, natulog ang aso sa ilalim ng isang sasakyan at kinabukasan binalik ito ng isang kapitbahay at nagbantang tatawag ng pulis kung pababayaan niya ulit ang aso. Lumambot si Joseph at pinakain ng aso kaya nagawa niya yun hindi dahil kinamumuhian niya ang aso kundi dahil hindi lang niya matanggap na siya ay nabulag at ayaw pa rin niyang gumamit ng guide dog. Makalipas ang 3 araw, sinubukan niya makipagtulungan sa aso sa bawat hakbang perpektong kilos ito nang minsang aksidente niyang natapakan ang tali agad tumabi ang aso para protektahan siya. Doon niya unti-unting naramdaman ang malasakit ng aso sa kanya ngunit bilang isang bulag na chef nilamon siya ng chismis at panghuhusga. Isang araw, naglakad siya palabas sa kalsada sa huling sandali mabilis siyang tinulak ng aso palayo sa kapahamakan. Tahimik siyang umiyak puno ng pagsisisi at nang sabihin ng hindi pa siya qualified, umalis siya ngunit sinundan pa rin siya ng aso. Ayaw nitong sukuan siya, binigyan sila ng isa pang buwan at sa panahong yun natututunan na ng lalaki na muling mahalin ang buhay. Hanggang sa isang araw, bumagsak siya sa labas ng bahay, tumakbo ang aso para humingi ng tulong. Nailigtas ang lalaki ngunit kinailangan niya magpagamot sa ibang bansa ngunit nangako siyang babalikan ng aso. Lumipas sa mga taon, nagkasakit ang aso ngunit tuloy pa rin ito naghihintay sa amo niya. Isang araw, bumukas ang pinto, bumalik ang kanyang amo kaya sa wakas magkasama silang naglakad muli kaya ang mga aso ang pinakatapat na kaibigan ng tao.